Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga mga kababayan, kumalas na. Nako, Boeing, nahuling kurap. Grabe to. Lahat nagulantang. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago po ang lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan. At eto na nga, simulan na po natin to. So ayan mga kababayan, matapos po ang ilang linggong pananahimik ni Boeing Remulla, eto, bigla pong nagsalita at naglabas po ng statement at binatikos po ang Sandigang Bayan. Pero, Boeing Remulla, mga kababayan, nahuli sa sariling bibig. Nakurap talaga siya. Eto, basahin ko po para sa inyo mga kababayan at bigyan po natin to ng reaksyon. Sabi niya po kasi dito mga karabin natin, yung Sandigang Bayan ang galing din mag-akwit lahat ng dahilan para mag-akwit. Pero, ang Sandigang Bayan, kaya nga yung korupsyon sa atin, wag ninyong sasabihin sa executive lang. Executive lang yan. O legislative. Matindi ho sa yung judiciary. Tingnan nyo na. Sabi niya po, yung corruption is not only sa executive at hindi lang sa legislative. Ano bang sinasabi natin executive? No? Yung sa presidente, yung mga nasa executive branch, sa presidente, vice-presidente, mayors, mga ganyan, governors. At hindi lang din daw po sa legislative. Ano po ba yung legislative? Yan po yung Senado at ang Kongreso. Aba, matindi daw po, mas matindi pa ang korupsyon sa judiciary. Aba, teka lang. Boeing Remulla, mukhang nahuli ka sa sarili mong bibig. Di ba ikaw ang naging, ikaw po ang naging secretary ng DOJ, which means, nasa judiciary ka. So meaning ba nung nasa judiciary ka, kurap ka? Di ba? Aray ko po, matindi yung korupsyon sa judiciary, no? O ito po ay mula sa Batas PH mga kababayan. Nako, Remulla. Dapat talaga tanggalin to bilang bilang ombudsman kasi wala talaga tayong mapapala dito kay Remulla hanggat siya po talaga ang ombudsman mga kababayan, no? Kayo po mga karabin natin, no? Mananiniwala po ba kayo na si Remulla ay isang korap na politiko at isang korap na public servant? Kasi sabi niya ngayon, di ba, nung na siya ng ombudsman, hindi na daw siya politiko. At 100% pure public servant, para public service na daw yung kanya. Public servant na daw siya. Okay? Pero kung kayo pong tatanungin mga kababayan, whether public servant or nasa politics, no? Okay, magkaisa lang naman yan Okay? Isa lang yan. Okay? Naniniwala ba kayo na korap itong si Remulla? Naku mga kababayan, paki-comment na nga lang po sa ibaba. Comment down below. Kung sabihin nyo lang, yes, korap yan. Yes, korap si Remulla. Yes, korap na korap. O, paki-comment na nga lang po mga kababayan. At eto naman, mga kababayan, kumalas na. Nako, yung isa pong executive, kahapon, i-share ko na ito, pero eto, i-share ulit natin para mas malaman po ng ating mga kababayan. NPO or National Printing Office, PCO, executive, nagbitiw sa pwesto, kumalas sa BBM admin. Ang tanong, bakit kaya? Di ba? Ayan NPO or National Printing Office, PCO naman, Presidential Communication Office, Executive.
Nagbitiw sa pwesto kumalas sa BBM admin. Inihayag ni National Press Office, Presidential Communication Office Assistant Director RJ Lim ang kanyang bibitiw sa pwesto dahil sa umano'y talamak na kultura ng korupsyon sa loob ng pamahalaan. Nako, sabi niya nga, kung mananahimik ka, para mo na ring pinahintulutan yan, no? Oh. Yang mga ganyang galawan, ganyang mga korupsyon na yan. Kaya hindi na raw siya makapagpigil, no? Hindi na siya mananahimik at hindi na siya magpapagamit pa, no, dito sa kanila. Ibig bang sabihin nito, mga kaubayan, no? Kasi kung may mga ganito palang mga tao, mga ganitong opisyal ng gobyerno, parang napipilitan na lang sila na magtrabaho sa administrasyong ito. Kung ganun pala, tama ba yung sinasabi ng ating mga kaubayan na yung loyalty ng mga empleyado natin ngayon sa gobyerno, lalo na sa Malacanang, ay binibili? Binibili nilang po ang loyalty nila ngayon. Hindi po kusang ibinibigay. Di ba? Hindi po kusang ibinibigay yung loyalty kung binibili po ng administrasyong ito para may magtrabaho pa sa kanila. Di ba? Di ba? Nako po. Eto, hindi na siguro nakatiis kahit anong benta ng loyalty, kailangan ng magsalita. Di ba? Sana mas marami pang ganito ang makita natin sa mga susunod na panahon, mga kaubayan, para maisampal sa pagmumukha ng administrasyong ito that they don't deserve their service, mga kaubayan. Okay? Ito pa, mga kaubayan, pasadahan din po natin to. Nako. Kasi mga kaubayan, no? Teka lang, bibelo lang tayo, ha? Sarap ng kape kapag mainit, kapag malamig ang panahon, no? Ito. Si Congressman Leveste kasi at si Kong Barsaga, no? Si Kong Barsaga na-ethics na, di ba? Na-ethics na. Si Kong Leveste, pinagpaplanuhan nilang ma-ethics din. Ito naman, mga kababayan, isang post ng ating kababayan, sabi po dito, sabi ni Ridon. Okay, ito nga, palakihin natin. Sabi po ni Ridon, maaari daw masampahan ng ethics complaint. Si Leveste, hindi nga ninyo nasampahan yung nanonood ng Sabong Ursugal habang nasa sesyon yung kasamahan ninyo no? Di ba mga hipokrito? Oo nga Mga di ba? Lahat na sabihin nyo na. Sabihin nyo na sa comment section. Kayo na nagigigil ako, no? Nako po. Bakit yun naman i-text si Kong Leveste? Samantalang itong example na nga lang nanonood ng online sabong, di ba, habang nagsisesyon. Yung iba nga diyan, tatlo-tatlo ang asawa, hindi naman Muslim, di ba? Bakit hindi niyo na i-text complaint, di ba? Yung iba nga diyan ang bubugbog. Di ba? Lahat na siguro ng kalokohan nandyan sa inyo. Bakit itong mga Gen Z na mga congressman, no, ang pinagtitripan ninyo? Nako, tumigil kayo sa mga kahipokrutuhan ninyo. Di ba? Tama talaga to Kayo, mga kaubayan, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang at eto. Pasadahan po natin, mga kaubayan. Hala, buying delikado na. Eto. Pakinggan niyo natin kung gaano ba talaga kadelikado itong si Buying. Eto, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon. Ito
ang mainit na balita na siyang dapat malaman ng taong bayan at tila usap-usapan ngayon sa mundo ng social media, nasaan si Ombudsman Boying Remulla kasunod ng kapansin-pansin na tila linggo nitong pananahimik at nang hindi pa kumpirmadong ulat patungkol sa umano'y mataas na Hoy, opisyal na buhay pa. isinugod sa ospital, ay nananawagan ngayon ang maraming Pilipino ng malinaw at opisyal na update hinggil sa kalagayan ni Boying Remulla. Sa social media, paulit-ulit na binabanggit ng mga netizens ang biglaang pagkawala ng ombudsman sa media spotlight. Para sa marami, hindi ito pangkaraniwan, lalo't kilala si Remulla bilang isang opisyal na mahilig humarap sa press conference, nagbigay ng panayam at aktibong nakikibahagi sa mga diskurso. Sa gitna ng mga usaping tumitindi sa ating bansa, nananatiling bukas ang tanong ng marami, nasaan si Ombudsman Boying Remulla at ano nga ba talaga ang nangyari sa kanya? Samantala, sa iba pang balita, naglabas naman ng panibagong patutsada ang veteranong broadcaster na si Jay Sonsa kaugnay ng ulat na sa pamamagitan lamang ng text message. Nagbigay ng paglilinaw si Boying Remulla hinggil sa kumakalat na balitang siya ay isinugod sa ospital. Sa kaniyang social media post, kinwestiyon ni Sonsa ang umano'y malaking pagbabago sa asal ng ombudsman mula sa umano'y pagiging kilala bilang mahilig at halos obsessed sa press conference hanggang sa text message na lamang ang paraan ng pakikipag-ugnayan sa media. Kasunod nito, diretsahan ding ibinato ni Sonsa ang tanong na para sa kaniya ay hindi may iwasang itanong ng publiko. Para sa sitwasyong ito, ano ba talaga ang nangyayari kay Boying Remulla? Para sa ilang netizen, sinasalamin ng banat na ito ni Sonsa ang sentimiento ng publiko na sa gitna ng lumalaking espekulasyon, mas inaasahan ang direktahang pagharap ng isang mataas na opisyal, lalo na ng ombudsman, upang malinaw at personal na matuldukan ang mga duda. Sa ngayon, patuloy ang diskusyon sa mundo ng social media, hindi lamang tungkol sa kalagayan ni Ombudsman Remulla, kundi pati na rin sa tanong kung bakit text message na lamang ang naging tugon ng isang opisyal na dati ay kilala sa madalas at agresibong media engagement. At para sa bupang detalye ng balita, narito't panoorin pa natin ang full video. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ang balita ngayon 4 minutes ago. Sabi, nasaan si Ombudsman Boying Remulla? Question mark. Kasunod ng kapansin-pansin ilang linggo nitong pananahimik at nang hindi pa kumpirmadong ulat tungkol sa umano'y mataas na opisyal na isinugod sa ospital, nananawagan ngayon ang maraming Pilipino ng malinaw at opisyal na update hinggil sa kalagayan ni Boying Remulla. Sa social media, paulit-ulit na binabanggit ng mga netizens ang biglaang pagkawala ng ombudsman sa media spotlight. Para sa marami, hindi ito pangkaraniwan. Lalo't kilala si Remulla bilang isang opisyal na mahilig humarap sa press conferences, nagbibigay ng panayam at aktibong nakikibahagi sa mga diskurso. Dahil sa kawalan ng presensya at opisyal na paliwanag, lalo pang lumalakas ang spekulasyon. Hanggang sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag mula sa Office of the Ombudsman tungkol sa mga kumakalat na ulat. Ang kawalan ng malinaw na komunikasyon ay siyang nagpapalakas sa panawagan ng publiko para sa transparency. Sa gitna ng mga usaping tumitindi sa bansa, nananatiling bukas ang tanong ng marami, nasaan si Ombudsman Boying Remulla at kumusta ang kanyang kalagayan? So, pangatlong araw na ito ata na yun ang laman ng mga post. Totoo ba na naisugod sa ospital si Ombudsman Boying Remulla? Hanggang spekulasyon lang wala namang ano. Ang maganda sana, kung hindi totoo, magsalita na po ang Office of the Ombudsman. Sabihin lang na, walang katotohanan, walang nangyari sa Ombudsman. O di ba tapos? Kailang tahimik din sila.
Bakit tahimik sila? Bakit hindi nila pabulaanan ang mga kumakalat na ulat na isinugod siya sa ospital? Kasi nga matindi ang pinagdaan ng pagsubok ni Ombudsman Rimulya 2 years ago na ba yun? Kasi nga, ang una na bypass surgery, triple bypass ba yun? Tapos sinabayan pa ng sakit na cancer. Was it leukemia? At inamin niya sa interview ni Lucy Cruz Valdez na yun nga, ganun ang pinagdaanan. At maswerte siya at nagkaroon siya ng donor, bone marrow donor na kamag-anak niya. I don't know kung. Kaya nakaligtas siya at yun, na-appoint na ombudsman. Sabi pa ng kanyang kapatid, Secretary John Vic, na panata daw ni Ombudsman Rimulya na pag nalampasan niya yung pagsubok, yung ganon, lalong nag-umigting ang kanyang commitment na gagawa siya ng tama. Wow naman, salamat naman. Kasi yun ang kailangan natin ngayon, yung public official na gagawa ng tama. So, ganon nga ang pinagdaanan niya. So ang tanong dito mga kaubayan, kung gagawa ba talaga ng tama ito si Boying Rimulya? No? Kasi natatandaan niyo po ba, no? Nung unang araw, unang week, unang month niya sa ombudsman, no? Ay binasura niya agad yung kaso ng gobernador ng Cebu, dating gobernador ng Cebu, di ba? O, kaalyado nila yun eh. May kaso sa ombudsman. O, anong ginawa? Binasura agad lahat mga kaubayan. Di ba? Ibig sabihin lang nito, still, the Boying Rimulya is not doing good for the country. Di ba? At wag po nating kalilimutan na isa si Boying Rimulya sa mga utak, okay? Kung bakit nandun ngayon si former President Duterte sa The Hague. Wag po nating kakalimutan yan. Kaya marami po ang natutuwa, no? Marami po ang naging excited, no? Sa ilang araw na hindi pagpapakita ni Boying Rimulya. Eh sabi nga ng iba, sayang, no? Sana natuluyan. Yan ay komento ng ating mga kaubayan. Basahin nyo, di ba? Yung iba nga sabi sa well anyway, kayo, mahirap na pong bigkasin kasi medyo below the belt na po mga kaubayan yung sinasabi nila. Anyway, ano po ang inyong masasabi dito mga karibin natin? I-comment nyo na lang. Ayan, maraming salamat po.